Walang makapagsasabi kung kailan tayo mawawala sa mundo. Ika nga, kung oras mo na, oras mo na. Tulad na lamang sa mga showbiz personalities na ito na karamihan sa kanila ang napaka-bata pa para lisanin ang ating mundo ng dahil sa aksidente. Narito ang ilang sa kanila. Helena Perez, 21 years old. Madaling araw ng March 4 pagod at tulog sa kotse si Helena nang maganap ang aksidente. Galing sa isang grand opening event ng isang photo outlet sa Legazpi, Albay, isang truck ang sumalpok sa Nissan Serena na sinasakyan ng actress sa kahabaan ng highway ang kumitil sa buhay ng magandang actress. Nagtamo siya ng neck injury. Kasama niyang namatay ang kanyang manager na si Isa Muñoz ngunit nakaligtas naman ang iba nilang mga kasamahan at nagtamo lang ng mga sugat sa katawan. Ilan sa mga pelikulang nilabasan ni Helena ay ang Balat Sibuyas, Kasiping at Kirot sa Dibdib. Rick Segreto. Pinabaybay ni Rick Segreto ang Nuoy tinatapos pang Buendia flyover sa kanto ng EDSA nang biglang mawalan siya ng kontrol sa motor at sumalpok sa pader ng naturang kalsada. Siya ay 45 taong gulang. Ang mga klasiko ng timeless OPM tulad ng "Huwag malaman ano ang sasabihin", "Bigyan mo ako ng pagkakataon" at "Don't know what to say" ay ilan lamang sa mga OPM hits ng tanig na mga awit. Namatay siya noong ika-6 ng Setyembre taong 1978. John Hernandez, 24 years old. Si John Hernandez ay nagmula sa dalawang pinakarespetado na mga clans ng showbiz sa bansa. Ang kanyang ina ay veteranong artista na si Alicia Alonzo, habang ang kanyang tiyuhin sa ina ay si Anthony Alonzo. Ang kanyang ama ay si Rose Ribal, at half-sister naman niya si Maha Salvador na pamangkin ni Philip Salvador, Alona Alegre, at Deborah Son. Nung gabi ng November 7, 1993, pauwi na si John galing sa isang outing nang maaksidente sa isang tollway sa Quezon City. Hindi niya napansin ang concrete barrier at bumangga siya dito. Ilan sa mga pelikulang nagawa niya ay ang Bagets 2 at Row 4. Errol Tangco. Si Errol Tangco ay nananatiling isang alamat para sa paglalaro ng orihinal na Gary, na malupit na ama ni Judy Ann Santos sa soap opera, Mara Clara. Siya ang ama ng dating star-turned-pastor na si L.A. Lopez. Isang gabi matapos ang isang stage presentation sa Nueva Ecija, si Errol at ang mga kasamahang sina Ireneo Sevilla, Joy Clariseco Huangco at Bienvenido de la Rosa ay sabay-sabay na namatay sanhi ng pagkahulog sa bangin ng kanilang sasakyan na minamaneho ni Errol. Iniwasan ni Errol ang nakatambak na lupa sa kalye kaya tuluyang nahulog sa naturang bangin. Pumalili naman si William Martinez sa papel ni Errol at di kalaunan ay pumasok si Jong Hilario. Willie Garte. Ang mga awiting, Bawal na Gamot, at Nasaan ang Liwanag, ay hit na hit nung katanyagan ni Willie Garte. Bagamat bulag, siya ay naging tanyag sa larangan ng pag-awit at madalas maimbita sa mga live performances sa iba't ibang lugar. Ngunit noong ika-6 ng Setyembre taong 1978 si Willie at ang kasama nito ay patawid sa Pasay EDSA Malibay nang biglang mahagip siya ng isang trailer truck. Nakaligtas naman ang kasama nito. Si Jay Ilagan, 38 years old, nakilala sa kanyang mga tungkulin sa pelikulang Soltero, Salawahan, Kisap Mata, at Sister Stella L. Siya rin ay miyembro ng Nuoy sikat na Bad Bananas na kinabibilangan nila Jay Ilagan, Christopher De Leon, Johnny Delgado, at Edgar Mortiz. Naging bahagi ng kanyang buhay sina Hilda Coronel at Amy Austria. Namatay siya noong 3 ng Pebrero taong 1972. Siya ay papunta sa isang video rental sa bandang Timog Avenue nang salpukin ang kanyang motor ng isang sasakyan na ang driver ay nakikipagtalo sa kasamang babae. Walang helmet si Jay at nagtamo ng malaking pinsala sa ulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. AJ Perez.
Una siyang naging tanyag sa TV adaptation na Sabel, at naging popular din siya sa mga pelikula tulad ng Cinco, Mamarazzi, at sa Maalaala Mo Kaya episode na Chinelas. Pag-anda na sana ang kanyang career ngunit ito ay pinutol ng isang malagim na aksidenteng kanyang nakasangkutan. Noong April 17, 2011, pauwi na sa Manila si AJ at mga kasamahan nito mula sa isang show sa Dagupan ng ang van na sinasakyan niya ay umuvertake sa isang trailer truck na sakto namang may pasalubong na partas bus na sumalpok sa kanilang van. Ito ay nangyari sa Moncada, Tarlac. Siya ay nagdamo ng maraming pinsala sa ulo at leeg at tumusok ang kanang rib sa puso at iba internal organ. Sayang ang batang ito. Ang kanyang corneas naman ay dinonate sa isang nangangailangan. Melody Gersbach. Ang half-German, half-Pinay na si Melody Gersbach ay nakoronahan bilang Binibini Pilipinas International 2009, at kinakatawan ang bansa sa Miss International Pageant sa Macau sa parehong taon. Nagkaroon din siya ng isang acting stint nang siya ay maging nangungunang babae ni Aga Mulak sa isang palabas sa TV. Nakalulungkot ang kanyang buhay at karera dahil ito ay naputol agad nang siya ay mamatay sa banggaan ng sasakyan sa Bula, Camarines Sur noong August 21, 2010 sa edad na 24. Lino Brocka. Siya ay 52 taong gulang. Isang critically acclaimed director na lumikha ng mga pelikula tulad ng Gumapang Ka sa Lusek, Natutulog Pa Ang Diyos, Santiago, Bayan Ko at Kislap sa Dilim at napakarami pang ibang obra maestra. Noong gabi ng ika-21 ng Mayo taong 1971, galing sa isang show, ang kotseng sinasakyan niya ay bumangga sa isang electric post sa East Avenue, Quezon City. Agad namatay si Lino at ang kanyang driver naman ay nabuhay. Claudia Zobel. Isang 19-year-old na aktres na nakilala sa mga mala-erotikang pelikula tulad ng Sinner o Saint, Magdalena at Shame. Pinagbawalan sa ibang mga sinehan ang pelikulang Shame dahil sa tahasang sexual na mga eksenang ginampanan ni Claudia. Ika-10 ng Pebrero taong 1984, nagtungo siya sa bahay ng aktor na si Rolly Quezon na nooy nalilinked sa kanya ngunit wala ang aktor at umalis agad si Claudia kasama ang mga kaibigan niya. Baguhan pa lamang ang actress sa pagmamaneho kaya sa bandang Magallanes Interchange ay nawalan siya ng kontrol sa manibela at bumangga sa pader ang sasakyan. Eddie Peregrina. Kung batang 70s ka, naaalala mo ba ang awiting yan? Ang kanyang mataas na Pinoy ballads tulad ng Together Again at What Am I Living For ay patok na patok nung kapanahunan ni Eddie Peregrina. Kung may Eric Santos, Jed Madela at Jovet Baldovino, ngayon si Eddie naman ang bida noon. May ilang pelikula din siyang nagawa kasama sina Nora Honor at Vilma Santos. Madaling araw ng ika-30 ng Abril taong 1977, galing sa recording si Eddie at binabaybay ang show Underpass sa kahabaan ng EDSA, hindi niya napansin na may nakaparadang trailer truck na nasiraan. Pumailalim ang sasakyan niya at 1 buwan din siya nanatili sa ospital hanggang siya ay mamaalam sa edad na 32 dahil sa internal hemorrhage na tinamo niya. Sadyang nakakahinayang na maagang nawala ang mga showbiz personalities na ito. Marami pa sana silang magagawa sa mundong ito. Rest in peace mga idol.